kailangan makaburi ng tanong, tapos ano yung paliwanag. Si Mar, doon ka punta ako, banda nung gitna. Dito na ako. Hindi ka mahagip. Para may ano pa dito, may tinggal. Ayun na, sige, basahin ko ha. Nilapitan ni Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sinisigaw ng dugo ni Abel. Yun. Anong verse yan? Yung kanina yung binanggit mo. Hebrew 12, 23-24. Bakit binanggit si Jesus Christ dito? Tapos bakit binanggit yung dugo ni Abel? Bakit binanggit? Ang blood ni Jesus ang hindi ko. Ayun. Ayun na yun, kasi nung time na namatay si Jesus Christ sa cross, di ba yung pinag-aranting cross? Di ba, pinaliwanag doon eh. Kaya pag duduktong-duktongin nyo lang ha. Kasi naggaling tayo sa cross, nanggaling tayo sa cross, dapat alam na natin na namatay si Jesus Christ, yung dugo niya dumanak doon. Tapos yung new covenant na tatawag, yung bagong tipan na. Yung binasa ni Ate Ivy na inaalay doon sa Leviticus 17 na yun, pag binasa mo yung buong 17, ang inaalay doon, dugo ng mga hayop. Tapos nung time ng New Testament, siya na yung pinaka, yung dugo na ng Jesus Christ, which is siya na yung naging mediator. Siya na yung tagapamagitan. Kaya nasira na yung harang na tinutukoy doon sa dulo ng pag-aaral natin sa the cross. Yan. Kaya maintindihan natin. Nawahi na, nahatak na, warak. Okay, sabi dito, the shedding of the blood of Jesus Christ on the cross was the essential condition for us to receive forgiveness for our sins and acceptance into the presence of God. Yan, binabanggit dito sa Ephesians chapter 1, 7-8. Wait, yeah. Yung kay Abel, ano yun? Yung ibig sabihin nito, better word than the blood of Abel. Bakit kasi na-mention? Kasi siya yung unang binanggit yung blood eh. Kumbaga, yung sabi nga ni Pastor, law of the first mention, na buhay. Hindi siya kabayaran actually. Kumbaga ano na siya, yung sinadya kasi pagkamatay niya, first murder ng history of the world talaga. Hindi siya yung parang hindi sinasadya na mangyari na pero sumisigaw. Hindi yung kailangan ng Diyos. Sabi niya, better word than the blood of Abel. And to the sprinkled blood that speak a better word than the blood of Abel. Kumbaga hindi siya yung tamang alay. Nataktak lang, nabubudo sa lupa. Hindi siya dapat. Kaya nagsisigaw, kumbaga, nagsusumigaw yung dugo niya na nabubo sa lupa. Natapon. Natapon. Yan, talagang para mas malinaw. Iba kasi sa alam dito eh. At ang dugong iwinisik na may pangako na mas mabubuting bagay. Sinisigaw ng dugo ni Abel. Kasi yung winiwisik kasi, tinutukoy dito, yung mga naman yun. Paglilinis. Yung paglilinis naman yun, yung sa mga libita. Biniwisik muna kasi yung dugo eh. Doon sa unahan ng templo, yung first part, doon yung hugasan, doon yung kinakata yung tapos yung dugo nung kinukuha, winiwisik. Kumbaga hindi yung dugo niya. Bakit ginawisik? Para malinis. Malinis. Okay. Palinis. Kumbaga binanggit lang din yung dugo ni Abel dito. Yeah. Kasi tao eh. Reference. Parang ginawa lang reference. Pero pinakamaganda nito is basahin natin yung salin ng ng mga pinaka ng King James. Kailangan basahin ko. Ito yung pinakamalapit sa Hebrew. Para maintindihan natin. Dami tayong mga iba't ibang salin hanggat maaari. Pero pagdating sa kasi Bible study, hindi mo naman kailangan palawalan ng yung sa sa mga bago yan. Hindi rin naman kasi nila maintindihan. Ang gusto ko lang maintindihan nyo kasi kayo naguturo eh. Sa King James, ito yung pampalinaw. Ito. Pag binasa mo yung King James. Sa 13, at magsigawa kayo ng matuwid na landas. Ano ba yan? Verse 13? Hebreo ba yan? Hebreo chapter 12, verse 23. Chapter 12, verse 23. Ako. Ito, basahin ko na lapas. Sa 24,
at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti. Ibig sabihin lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Kasi yung tinutukoy sa sa Old Testament. Ayan. May mga reference yung binigay. Hebrew 8:6, Hebrew 7:19 at 1 Peter 1:2. Yung mga reference yan. Papaliwanag din yung basahin natin Hebrew 8:6. Sabi dito, natagpuat ngayon, kinantan niya ang ministeryo lalong marangal, palibasa siya na may tagapamagitan pa rin ito eh. Hindi sa dugo ni Abel eh. Ito, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. May mga reference lang din talaga itong Bible verse ito. Ay, basta pag parang reference namin yung yung dugo ni Abel na dumanak ng panahon niya. Kasi doon nung pinanggit yung blood eh. Sa panahon ng Genesis, nung napatay ni Cain si Abel. Dito sa Amplified, sabi dito sa 23, and to church, assembly to the firstborn who are registered and citizens in heaven, and to the God who is judge of all, and to the spirit of the righteous, the redeemed on heaven and in heaven and heaven who have been made perfect. So 24, and to Jesus, the mediator, go between agent, close parenthesis yun eh, to a new covenant, and to the sprinkled blood which speak of mercy, close open parenthesis, is of mercy, a better and noble and more gracious message than the blood of Abel, close parenthesis, which cried out for vengeance. Yan, close open parenthesis. Dito may vengeance na. Yun yung close open parenthesis. Sabi niya, which cried out for vengeance. Close open parenthesis yan. Kasi lumihingi naman talaga ng si Abel. Kasi talagang buhay yung ginawa sa kanya. Ayan. Okay, medyo malinaw na. Sabi niyo, the shedding of the blood of Jesus Christ on the cross, ayun, binasa ko ito, was essential condition for us to receive forgiveness for our sins and acceptance into the presence of God. Tapos sa Ephesians chapter 1, 7-8, ayan, pakibasa. Ephesians chapter 1 verse 7-8. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, pinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Amen. Sabi diyan, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us, binigyan niya tayo ng wisdom and understanding through the sacrifice or redemption through His blood, which is tinutukoy dito si Jesus Christ. Siyempre, pinatawad tayo sa mga kasalanan in accordance with riches of God's grace. Ayan. Kumbaga, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, yung mga dapat na tayo yung tayo yung gumawa ng ng pag-aalay o buhay natin dapat. Kasi kulang pa yung buhay natin para sa mga kasalanan natin eh. Kung yung mga hayop, kung lahat iaalay natin.
Maubos talaga. Hanggang sa buhay na lang siguro ng tao yung ialay. Dahil wala nang may ialay. Maubos ang lupa. Oo. Ayun, dahil sa ginawa ng Panginoon, siya na lang siya yung nagpinaka-sakripisyo. At tayo naligtas sa bagay na yun. At hindi lang yun. Kumbaga, pinagkalooban pa tayo ng wisdom and understanding, which is si Jesus Christ yun. Ayan. Sabi dito, the effect of sin has four effects in our lives. Pag-aaralan naman natin ngayon kung ano yung epekto ng kasalanan. Ayan. Ito, napakadali na lang siguro ito. Sin is separate us from God. Siguro, self-explanatory na lang to. Kasi ano na lang naman ito bilang mga basic na lang to. Sin make us feel guilty. Ayan. Reality yan, reality. Sin allows Satan to accuse us. Yan. Siguro ito basahin na lang natin to. Bakit tayo na? Accuser yan eh. Si Satan. Ayun na lang yung basahin natin. Revelation 12:10. Kahit na pinatawad na tayo, akusahan pa tayo para maano tayo, mag-guilty. No? The battle in the mind. Kunya, tatayo ka dyan, papaalala sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Siya, di ba? 12:10. Pakibasa po yan. Sa 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi Accuser. sa harap ng Diyos. Hindi din. Araw at gabi Sinatrabaho pala tayo ni Satan, araw at gabi. Ito yung time na ang nagsasalita rito, yung naligtas na siguro ng panahon na yun. Ibig sabihin, sinasabi niya lang na yung nagpaparatang sa mga kapatid natin. At yung kapatid natin, ito, tayo yun. Diba? Wala namang iba. Nananampalataya sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor, inahakis tayo kahit na alam na pinatawad tayo sa mga kasalanan. Kasi yan yung battle talaga sa sarili. Battle in our mind na ikaw bilang isang tumatayo rito sa pulpit na nakagawa ng kasalanan, tapos ang nagpapaalala sa'yo ng mga kasalanan na para hindi ka tumayo dyan, yung sino ba siya? Yung accuser. Yung diablo talaga. Papaalala niya sa'yo, paulit-ulit niya, kaya minsan Nagigilty tayo. hindi lang yun. Yung natin, yung paglilingkod natin, nagiging stagnant siya. Nahihinto. Kasi nga, Parang hindi tayo. parang sabi mo sarili mo, hindi ako karapat-dapat eh. Parang asiwa ka. Parang yung parang In doubt ka. na paniniwala ba ng mga tao, alam na nila na ganito ako dati. Dati akong gago. Dati akong maloko, ganun. May ginawa akong ganito kasalanan. Siyempre, umaming ka eh. Yun. Ayun ang isa sa mga natin na dapat bilang isang lingkod ng Diyos nagtuturo. Lalo sa atin sa mga ginagamit talaga ni Lord. Ayun yung ina-access sa atin na dapat hindi ka karapat-dapat makasalanan ka. Pero nilinis na tayo. Yun yung tanim natin sa puso, sa isip natin. Sin allows Satan to accuse us. Nanilinis na tayo. Simula nang tinanggap natin si Jesus, we are cleansed by His blood. Yung 2 Corinthians 5:17. Oh. Marami supporting verse actually. We are cleansed. Ito, maalaman natin yan kasi ito, the blood to eh. Actually, isa mga meaning din ng blood sa cleansing. Kaya di ba binanggit ni Pastor yung cleansing niya, paglilinis. Sa Ephesians, sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Amen? Sunod naman na epekto ng kasalanan is yung demands death penalty. Ito, okay na siguro to, no? Kapasahin pa ba natin? Gusto niyo pa ba ng explanation dito? Siyempre, yan yung Sige. nakalagay sa Sige. nandito na sa Romans 3:23. Ang kabayaran ng kasalanan. Sige, Pastor. Ezekiel. Verse 4. So, huling major yan. Makinig kayo, akin ang lahat ng may buhay.
maging ang buhay ng mga magulang o buhay ng mga anak. Ang taong nagkasala ang siyang mamamatay. Yan. So, kung sino yung nagkasala, siya yung mamamatay. Spiritual. Takulit niya tayo, Eddie. Makinig kayo, akin ang lahat ng may buhay, maging ang buhay ng mga magulang o buhay ng mga anak. Ang taong nagkasala ang siyang mamamatay. Yan. Si All Lord yung belongs nagsabi. to Him. Ang nagsasalita rito ang Panginoon. Panginoon. Tandaan natin ha. Ayan, kamatayan sa nagkakasala ang pinakaano niya. Sabi, akin ang buhay ng lahat ng tao. Ayan. Ibig sabihin, sa kanya lahat. Kaya nga yung time na namatay si Abel, talagang yung alam niya na may namatay. Kasi sumisigaw talaga yung dugo ni Abel. Kasi merong issue dyan sa bandang una na yan, dahil sa kasalanan ng ano, kaya na sinisisi yung kasalanan ng magulang, kaya siya ay mapapahamak. Merong ganong issue eh. Dito sa verse 2, ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas at ang asim nito ay itupas. Matitikman pati ng kanilang mga anak. Parang Nagtatanong, ano ang ibig sabihin? No, ito yung verse before nito. pero mayroon pa diyang mas clarify na talagang yung, pero yun nga, yung bandang huli, yung talagang yung may gumawa ng kasalanan, yun ang Magsasuffer. mananagot. Diba kanya-kanyang kaligtasan nga tayo. Nung panahon kasi ni Moses, ang dealing ng Diyos is bansa. Lahat. So, dinidil ng Diyos ang bansa, Israelites. Tapos may dealing din siya sa pamilya. Katulad nung kay Achan, buong sakso niya, namatay nun. Talagang kinain ng yun. Pero yanig ang buong bansa dahil sa kasalanan ni Achan. Nayanig. Kumbaga, ganun. Natalo sila eh. Hindi lang yun. Tapos may pamilya rin kasi talaga na yung kay natalo rin sila Eli nung time na pero yung sumpa ng Diyos sa pamilya lang ni Eli. Na walang tatanda sa inyo, mamamatay kayo ng bata. Pero natapos yung sumpa na yun nung Third Jesus na. hanggang fourth generation. Fourth generation. Inabot ni Jeremiah, si Jeremiah kasi siya, descendant of Eli siya. Kaya si Jeremiah maaga siya tinawag ng Lord. Ayun, may mga kasi yan, may mga significance talaga na dapat alalahanin tayo. Kasi kung maani mo, bakit nga pala si Jeremiah from the mother's womb tinawag na siya? Kasi alam ng Diyos na siya descendant of Eli. Kaya bata pa lang siya, naging propeta siya. Di ba sinabi, hindi na siya, in-encourage siya pas ni Lord, na huwag kang mahiya. Bata pa ako, may katas pa ako sa labi. Ako yung gumulungi ka ng labi mo, ng dila mo. Kaya huwag kang mag-alala. Hinipo niya ngayon. Ayan. Nangyari rin kay Timothy. Nung panahon naman ni Paul. Galing nga, baga parang sila. Same logic. Galing, no? Ay mga dapat matandaan natin. Okay? Bali sa yan, sin demand the death penalty. Kasi binanggit nga sa Ezekiel na sino may kasalanan? Ayun. Siya ay mamamatay. Ang kalawang magkakasala ay mamamatay. Kasi nung panahon nga nila, eye for an eye, tooth by For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that came from Jesus Christ. Romans 3:23 and 24. Hindi na natin papaliwanag ito. Yan naman yung sa bagong tipa na. Madali na lang ito. Kasi madalas itong banggitin Romans 3:23. Actually, binabanggit ito sa evangelism. Kung pag nag-aaral kayo ng evangelism, itong gamit ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kasi mahirap talagang pag nag-evangelize ka, alam nila makasalanan sila, hindi sila karapat-dapat sa church. Alam nila mga lang rito. Kapaliwanag natin itong verses na to na ang church is hospital. Sabi nga, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan. Ang natin nagkasala at walang sino mang nakapantay sa panuntunan ng Diyos sa Tagalog. Ang tanong natin ngayon, the reason for the blood. Ano nga po ba ang dahilan o reason for the blood? Sabi nyo, the blood of Christ wholly satisfy God's holiness. Yan, tandaan natin
Nung naalala niyo yung ano nung nagturo tayo sa SOM, na-satisfy yung God sa ano. Ayun nag-satisfy sa kanya. What God rescued the people of Israel from Egypt, He commanded them to put the blood of lamb on their doorposts. Sabi dito sa Exodus 12:13, when I see the blood, I will pass over you. Kaya na ano yung Passover. Hanggang ngayon sineselebrate nila to yung ano, Feast of the Passover sa Israel. Kasi ayun yung time na niligtas yung mga ano, yung panganay. Kasi namatay lahat ng panganay ng ano din. Mga Egyptian, kahit mga hayop nila. Mga hayop lahat namatay. Pero isang lugar lang sila. Biruin mong napakagaling ng Panginoon Diyos, ano, yung segregation na isang lugar lang siya, pero mga Egyptian lang ang namatay. Itanong ako, Panganay. sa inyo. Ano ang kulay ng blood? Pagdali, no? Paka-basic na. Sige, sige sasagot. May chocolate. Ate Mariam? Orange. Red. Crimson. Red? Red. Sa Biblia, pagka-Biblia. Sige nga. Hindi ko yan. Hindi ko alam. Kasi nakita ko lang. Di ba red? Di ba na? Basic, di ba red? Sige, Bible. Nung nangyari ito nung ano, nung Wall of Jericho. Doon binanggit yung kulay. Kilala si Rahab. Ano yung pinasabi sa kanya ng Lord? Anong kulay yun? Si Rahab yung mababang lipad na ano eh. Yung Yung prostitute. nagligtas sa buhay ng dalawang Pero- espiya. Dalawang espiya. Oh. Pero niligtas Anong yung kulay? spy. Sige na, alam niya. Sige, Scarlet. Sige, tingnan natin anong kulay ng Scarlet. Scarlet. Parang ano, Red, red. red pa rin. Fuchsia red. May pusya ba? Ayan. Pag tinanong kayo, dapat Scarlet ganyan heart. sagot niyo. Ayan. Yeah, Scarlet yan. Scarlet red. Scarlet. Red. Naalala ko yung... Kumbaga, biblically, ang Scarlet ang kulay ng blood. Okay? Kasi nung time na si Rahab, isa no, sinabihan nila nung mga nila Kalippas no, na magsabit ka ng scarlet color. Kasi yung time na ano, tutusin talaga, yung scarlet, di mo makikita sa dilim yan eh. Pero dahil angel of death yung dumaan, nakikita ng angel of death yung scarlet na yun. Scarlet ang yung dugo ng tupa, ay yung mga ano, yung mga lamb na pinatay nung sa panahon. Scarlet yun. Now I know. Ewan ko anong verse lang yun, pero ano, i-search nyo na lang. Kaya pala May significant din sa ano siya. Yung pagpahid sa doorpost. Dito Abas? kulang lubid. Ha? Yung nilagay dito yan. Hindi, sa English tayo. Kasi pala talaga. Red. Bakit red? Bakit scarlet? Kaya red. pala yung pinapanood kong Korean. Dito, Dito, Scarlet Heart. Scarlet Heart. 2 verse 17, 2 verse 18. Kaya pala, yun pala ang Kapag nilusob, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaanan. Ano, scarlet red. Yung pulin mo sa buhok. Joshua 2:18. Basahin niyo. 18. Ano, scarlet. Scarlet red. Lubid. Pulang lubid. Pulang lubid, di ba? Dito Pero- pulang lubid. Pero ano yung scarlet yan, ha? specific. Biblically. Scarlet. Kasi tandaan nyo, Bible tayo. Bible verse tayo. So, hindi red, scarlet. Kaya Scarlet red. pagka may question and answer, pwede nyo na itanong yan sa Christmas party. Oh, Scarlet Red. Scarlet red. Oo. hindi, scarlet na lang. Scarlet, ito sabi ko scarlet red. Redundant. Scarlet lang. Scarlet lang. Hindi na red. Ano dito rin ito ka na sa Bible eh. Oo nga. Scarlet red. Scarlet. Scarlet lang. Scarlet lang. Kasi yun yung binanggit ka at basahin nyo sa ano, English. Scarlet. Scarlet. Parang sinabi mo, over-exaggerated naman yun. Ayan ha. Ayan o, yung sa, may mga nagtatanong sa akin kung may Christmas party raw. Sabi ko meron, di ba? Oo, sa 20. Hala ba, hapit naman. Nagplano na pa? Oo, si Pastor bukas. Ha? Ngayon magsabay daw sa kuan. Hindi Sa sabay. salon. Iba sila, iba tayo. Hindi, anong petsa na ngayon? Hindi sabay lang ng date. Kasi nga walang pag-aaral nun. What the preparation? Hindi 7 pa lang ngayon. Bukas. Ay, iba rin sa kanila, hindi na tayo. 6 pa lang bukas. 2 weeks pa. Buti sana kung wala tayong mga trabaho. 2 weeks is 2 weeks ang lapit na lang nun. So wala na. Wala Oo, na. nagtanong nga sila, sabi ko sa 20.
May Wala nagtatanong pa sa akin. si Kuya. Wala pang ang plan, Si walang Kuya everything. Jobert. Dapat Sabi niya, yan. wala tayo, Kwan. Thanksgiving. Maganda lang, yung kahit simple lang. Parang na, ang pagkaintindi ko, gusto nila Pastor Flor Hindi. dito eh. Oo, isa daw, Kuya. Sabi nga nila, ikwan daw. Hindi kasi kapas, ang tinusap kasi Pastor Lord, sabi niya, nagbunutan na raw sila. Pero daw kung maaga-aga raw nagbanggit, pwede raw magsabi sana. Kaya tanong mo pas, huwag mo nang hintayin yung gabi. Kasi para may meeting pa tayo. Kausapin niyo na pas bukas sa umaga sakali. Tapos para yung pag-meeting mo, i-open mo yung meeting na yan. Oo, bukas. Doon na kayo. Kasi di ko rin maano yan. Kayo na magkasikaso na kung ano yung mga games at program. Kahit short exhortation lang naman, wala nang preaching. Kailangan mga Bible, kwan tayo. At ibig ko sakali mag-program kayo, short exhortation na lang yung preaching kahit 15 to 20 minutes lang. Wala nang preaching. Short Kasi exhortation. last year meron tayo pas, di ba? Oo, mayroon. Last year. Yung kay kung rapples man to, Oo, ayun. sa man to lang ka Pero more on ano man. Di ba mayroon dito Ano pa? po yung ganun? Oo. Sa mapapangalob ni Ate Amy sa akin. Kaya nga, naalala ko. Ay, oo, ano yung Yung alam mo yung sinasabihan ko? Ay, Sabi pala Yung yun. kinonfront kita. Oo. Sa akin na wala yun. Baga, sabi ko, okay Yung nga pala yun. yun. Last year na pala yun. Exchange gift na lang siguro, wag na yung Rolita. Kasi Kaya nga, change gift Marami nga. pa naman ba? Baka ilagay. Exchange Sige gift, na. tapos may games. Ako kahit may Oo, wala ng games exchange gift, nga. magbigyan na lang ako ng Mag-games, regalo ba? games tayo Tapos nga eh. sila lang kasi may mga wala dyan dala eh. Pagka yung kunyari, tayo leader tayo, huwag ka tayo mag-expect na makuha natin yung regalo. Kasi ganun kami ginagawa ko dati, kami dati. Kasi may mga kamatin na wala silang dalang regalo. Di yung regalo ko, doon na lang sa Total, pupunta na lang sila. season of giving man na siya. Ano lang. Basta, expect natin sa mga leader na huwag ka tayo mag-ano ng regalo. Pero magbigay tayo ng regalo. Pagdala tayo. It's better to be. Okay. Ayun, okay na? Okay, back to the... Mateo. When I see the blood, I will pass over you. Ayan. Yung nakita ng dugo. Yung yung angel yan na angel of death yan. When God saw the blood of the substitute lamb on the doorpost of a home, He passed over them and did not judge the household. Ayun. This was called the Passover. Itong Passover ito mga sinaselebrate ngayon dito sa Israel. Sacrificial lamb was a picture of the coming Lamb of God. Kumbaga, siya yung representation ng dugo ng Panginoon Jesus sa New Testament. Sabi dito sa 1 Corinthians 5:7, for Christ our Passover lamb has been sacrificed. Pakita niyo ED, tapos na. Has been sacrificed. Tagalog, sige pa sa Tagalog. Although madali lang naman. Para madali lang ituro, no? Kasi yung naano ko lang naman dito, ang tawag dito sa ginagawa at equipping to, equipping. Hindi talaga to. At least dapat inaaral niya nga talaga ng personal to. Dagdag kaalaman na lang sa mga teacher. Equipping track. 1 Corinthians 5:7. Kaya alisin ninyo ang lumang pangpaalsa na walang iba kundi ang kasalanan upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, linis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang inialay tuwing pista ng paglampas ng anghel. Yan. Passover yun. Yan na, Pista ng paglampas ng anghel. Passover. Sa English. Kasi pinalagpas dahil na yung kamatayan niya ng panganay. First Amen. Amen? Pero dun sa mga walang dugo yung pamba, namatay. Namatay sila. Yung mga naman yun, nagre-represent naman yun, yung mga may dugo doon sa sila yung mga naligtas. Tanda natin yung mga mga naligtas yun. Kaya we are blessed dahil alam natin kung salita ng Lord. Amen? At sabi dito, there are 3 words which the Bible uses to describe the effect the blood of Christ has on our lives. Ito, yung una, ito yung mga tinuturo sa medyo to medyo technical. Justification.
Isa kurang yung fasting din eh. Sabi justification sa Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Yan. Justify. Pakibasa natin, Maris. Pakibasa. Romans chapter 5:9. 5:9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo nga ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Yan. Ate Mariam, ano po yung pagkakaunawa natin sa justification? Yan, para pag ikaw na tumayo dyan. Alam mo na. Justify. Justify. Napawalang sala. Pagka justification, napawalang sala. Yung mga kasalanan natin, wala na yun. Invalid. Oo. Naging na siya. Tama, invalid. Void. Na-void na siya. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Kumbaga, makakaligtas na tayo sa galit ng Panginoon. Yan. Isang picture tayo. Praise God. Sabi dito, to be justified means that we now have peace with God. Nagkaroon tayo ng, parang nagkaroon na ng kapayapaan, peace. It means that the court record against us in heaven have been wiped clean. Tandaan natin yan ha. Because of the blood, can stand before God with no judgment hanging over our heads. Yan, tandaan natin lalo sa mga ginagamit ko. Napakalaking bagay. Na para hindi natin iakis yung sarili natin. Na hindi natin binabalik-balikan yung mga kasalanan na gagawa sa tumatayo tayo dyan. Na-wipe out na siya. Wipe out. Clean na siya. Because of the blood. Kumbaga, kung may record pala ako ng ng murder, wala na yun. Wala na pala yun. Dismiss. Dismiss na. Ang bango ah. Ano yun? Siya ngayon eh. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. 1 Corinthians chapter 6:11. Nalinis. Kaya yan ang mga ng dugo Tanda natin na wash, sanctified, yung mga na ibig sabihin niya. Baga hindi lang siya atonement or ano ba yung Tagalog? Pantubos. Ito rin yung mga meaning niya. Kumbaga may mga siya sangay-sangay pa na papaliwanag kung ano ba talaga ang dugo. Yan. In the name of the Lord Jesus Christ, by the Spirit of our God. Pangalawa, okay na tayo dyan? Hindi na natin babasa sa Tagalog, malinaw naman kasi yan eh. Redemption. Pag sinabi redemption, ano yung redemption? Balik. Pag sinabing redemption, tandaan nyo lang yung singsing o kwintas nyo Sa sinangla. Palawan po siya, i-redeem natin. Pag wala kang pera, wala na. Tapos Lumata. siya, tapos redeem. Pero kung may pera ka, i-redeem mo na. Tapusin mo na. Ano yung pan-redeem? Yung plan ni Jesus. May parang may narinig ako kanina sa atin Joy. Ha? Yung sabi niya yung pintas niya Tapusin na niya. Kasi maririmata. May iba na. Wala pong bayad. So, sabihin mo ibigay kay Jesus para ma-redeem yung blood. Matapos mo siya. Nagbigay na siya ng pambayad. May balik. Ayun, ito rin yung word na may balik eh. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Tandaan nyo, yung pag binabanggit yung forgiveness, laging nandun yung accordance with riches of God's grace. May God's grace. Kasi hindi pag sinabing hindi to yung physical na rich o yung mga kayamanan na Hindi. nakikita mo. Kasi yung malaking bagay na yung mawala yung mga kasalanan sa'yo, di ba? Kasi wala ka nang iisipin. May peace of mind ka. Kaya dito binanggit doon sa unan sa justification na magkaroon ka ng kapayapaan sa Panginoon. You have peace with God.
Kasi kung nung panahon ng una, magkano yung isang baka, yung isang tupa. Kayamanan yun ah. Walang ka ng kayamanan. Pag marami kang tupa, mayaman ka that time. Pero kung lagi kang may kasalanan, lagi kang magdadala, maubos yung ano mo, yung tupa mo, yung kayamanan mo. Kaya pala siya nag-ano ng Ito yung lupa. meaning niya. Ate Idea dyan yung meaning. Pakibasa nga. To redeem means to To buy back. Ayan. Ibalik. May balik. Muling maibalik. Muling may balik. Because of disobedience to God, ayan, naging disobedience, ano tayo, obedient eh. To God, mankind has sold itself out to Satan's power. Binenta natin. Nagbenta natin sa ating sarili. The blood of Christ was the price God paid to buy us back. Tandaan natin yan. God pay to buy us back. Mismong si Lord ang gawa ng paraan na pinadala niya yung buktong na anak niya para sa ating kasalanan. Sabi nga di ba sa John 3:16, memory verse, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. that whoever shall believe in Him will not be perished, but will have eternal life. Connected din siya sa cross, no? Kasi may nabanggitin ako doon na gumawa siya ng means para tayo ay may balik sa kanya. At saka ito, connected din talaga siya sa cross. Mm. Si Dugo. Yung parang may Tuloy-tuloy yan, identity yung talaga mga ng- pag-aaral natin. Ah. Kaya nga dapat binabasa niyo pa rin yung mga natin yung pag-aaral. Di mawawala yun. Kasi connected talaga siya lahat. Gospel. Kaya nga, inaano ko sa inyo, di ba, una, ano yung una? Word. Word of God. 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 Gospel. Gospel. Cross. Jesus. Ay, Jesus. Cross. Cross. Blood. Cross yan. Jesus. Maria, malam na. Yan na lang sila ng ano. Oh, ngayon lang kasi. Ngayon lang siya matay niya. Ayan, sabi dito, for He has rescued, mga ligtas na, Distance. from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of Son He loves, in whom He have redemption, the forgiveness of sin. Yan. Malinaw yan ha, napaka ano. Hindi na natin kailangan palawanag ng ano yung maayos. Dahil malinaw naman dyan, for He has rescued us. Yung dominion of darkness, yung kapangyarihan ng ano rito, kadiliman. Talagang makapangyarihan talaga ng kadiliman. Brought us into the kingdom of the Son He loves. Yun na yun, si Jesus Christ. In whom we have redemption, the forgiveness of sin. Yan. Tapos pangatlo, ano yung una? Justification. Pangalawa, Redemption, Patlo is reconciliation. reconcile means, ganun din naman, pero ano, may ano siya, may malalim pa. Ibig sabihin, pagka-reconcile, May ano eh, kasalanan. kasalanan ka. Oo. Tapos ano, kailangan mong ano, may balik. Di ba sa tao, ito po, kaya ang laki ng pagkakaiba ng Diyos sa tao. Huwag natin kumpara natin sarili natin na number one. Kasi ang Diyos, kapag nagpatawad siya ng kasalanan, pinakalimutan niya talaga. He forget his sin no more. Sabi sa Revelation. Pero pag tayo nagpatawad, mamaya-maya, Oo. nakita natin, inis pa rin tayo, inis pa rin tayo. We forgive but we don't Forget the name. Sabi nga doon sa mga forgive but never forget his name. Dati ano ko yung pas eh. Ilagay ko sa Facebook ko yun eh. Forgive, but never forget His name. Ganun din yun, di ba? Naalala yung tao. Kaya yun. Ganun tayo. Sabi dito sa redemption, reconciliation, sorry. To be reconciled means that we are brought back into relationship with God. Ayan. Yung relationship kasi, sa atin kasi sa relasyon, pagka nasira ang tiwala, mahirap tayong balik. Lalo sa mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Tapos dito kahit sa relasyon natin dito sa church. Lalo pagka yung tayo kasi rito, sabi nga di ba, lagi kasi sinasabi, familiarity breeds contempt. Kapag masyado na tayo pamilyar sa mga tao, parang sa magulang natin, mga nakapagsalita na tayo hindi maganda, na nakakalimutan na natin na sila yung tatay natin, nanay natin. May limit. Oo, di ba dapat naalala pa rin natin, ganun din tayo sa Diyos. Nawawala yung yung tamang relasyon. Yung relationship talaga na siya ay God, tayo tao lang Kahit tayo. sa church, di nangyayari, diba? Sa mga leader. Hindi halimbawa nga pas dito eh. Yung pagiging na masyado na kasi siyang pamilya sa'yo. close o parang Wala ng boundary. minsan na wala nang ang respect ba? yung respect minsan nawawala. Wala respect. Yun. Kaya
maging aware tayo bilang mga leader na dapat yung respect is di nawawala yan. Na kahit na close na tayo, very close na tayo kay pastor, kay elder, sa mga kapatid, at isipin pa rin na, lalo na tayo, sa mga ano natin, mga pinutupaan natin, at isipin pa rin natin na ano tayo, na yung spirituality ng level is hindi lang para malaki na tayo matagal lang o malalim na sa Panginoon, kundi abutin natin sila. Abutin natin na hindi natin dapat ikumpara yung sarili natin or ano bang pinakamagandang word na dapat maging maayos pakikipagtungo sa kanila. Hindi yung parang pag nasa labas kayo, okay lang na ako nga, na-review ko ni ate ni Ate Jazz. Ate Jasmine. Ito, kawento ko lang kasi siyempre lagi kami nag-usap na about sa pala kasi nangyari nung last week kasi is nagsabay yung pagluluto. Kasi nag-post ako doon sa group, di ba pas? Nag-post ako ng UICSGM yung cook, yung tag dito? Magpiprepare na. Food preparation. Nag-prepare din sila. Nandun naman sila, nandun si Pastor Lord, kaya Peter. Kaya, sa group na yun. nandun sila lahat ng teachers. Pastor Doming, Pastor Emil, Jonathan. Hindi na sinabi. Hindi nila sinabi. Oo, hindi na sinabi na kay Ate Yasmin. Oo. Kayo nandun sa Jasmine. Oo. Tapos nagtanong ako ng about sa sa presider kung pwede ba si Ate Joyce. Sabi niya, ang suggest niya si Ate muna. Ate, pangalan niya asawa ni Pastor Doming? Basta yun yung asawa niya, Ate Pastor Doming. Pastor Doming. Sabi niya, ayun muna si Ate Joyce sa next week. Sakto sabi mo gano'n na sakto yung jowa niya yung jowa niya yung magtuturo, sabi mo gano'n. Tapos sabi natin just, na-rebuke niya ako kasi nga, di ba? Jowa ka dyan, kuya. Oo. Di ba? Kasi asawa dapat siya. Kasi ang jowa parang boyfriend, parang pansamantala lang ba? Hindi yung permanent. Siyempre, di ba? Kasi ibang permanent yung asawa o jowa yung... Yung jowa sa mga bakla yun, na words. Oo nga. Pero hindi sa mga parang makamundo yun na words. Hindi... Kumbaga, Cristiano. Hindi kasi sabi na sa inyo kwento na familiarity breeds kami. Siyempre, familiar na ako yata just nakakabiro ako siya. Tapos nagbiro ako. Pero maganda yung ganun, nare-review ka. Na sa word na yun. Kaya tayo bilang, ang application naman sa atin bilang leader, kapag yung kasama natin mas mababa yung feed sa atin, huwag natin tawagin sa mga mga pangalan na kamundong kuan ba? Friends. Na words, oo. Ano ba yung mga tawag natin? Dapat tayo mga Christian, di na tayo magsalita ng mga ganyan kasi makalaswa yun sa kuan natin Yun yung sasabi ko. Yung mga malalalim na Tapos lalo na yung ganyan pa. Yan dapat hindi na yung ganyan ni pastor. Si pastor. Dapat hindi na siya maganyan. Ginakuha mo po. Di minsan pag tayo biro okay lang. Huwag naman yung masyadong lahat. Ano tayo? Hindi naman sobrang kuan naman. Dapat yung kuan ba, hindi na tayo magsalita ng mga, tapos hindi natin gayahin yung mga kuan ng mga kuan. Ano, maging formal tayo. Hindi naman formal, dapat iwasan din natin yung mga kuan ba. Hindi na tayo May oras na kasi ng biruan. Pero yung sinasabi ko kasi na yung level ba ng spiritual na dapat hindi natin sila sasabayan. Oo. Niya tinawag kang friend. Dapat tawagin, alam mo namang ikaw ano ka. Tapos ang tawag sa tama man din yung naalala mo yung preaching ni Pastor Roger na dapat hindi na tayo magsalita ng mga ganyan ng mga sana all mga ganyan mga kwan kasi hindi rin bagay yung sa atin, Christian na tayo Oo. Dapat makamundo lang kasi yung mga words na yun, ng mga ganyan. Sabi nga ni Pastor Andrea, sabi niya, nahingit ka, parang nahingit ka eh. Kasi sabi mo sana. Pero dapat kung may marinig tayong ganun, lalo na pag I-review mga bago, i-review at the same time, yung pagka-explain ba, maganda, hindi din natin pwedeng ofensya, baka kasi minsan offensive na din, so parang timbang-timbangin din kung paano yung pagka-deliver. Kasi minsan, kahit maganda yung thought natin, maganda yung gusto natin ipahiwatig, pero yung way ng pagka-deliver natin mali, nagkakaroon ng misinterpretation. So,
parang two ways din siya, yung pag-deliver at the same time. Approach. Yung approach natin dapat maganda yung pag-approach. Kaya si Ate Mariam, yung ganyang approach, tingin mo, mapapawado mo siya. Pastor, may 5 ganyan. Alisin mo na yan, Pas. Kulang. Pangit Uy, yung in a tingnan. nice way daw. Uy. Ganyan mo pa. Alam mo na, bading yun. Ganyan mo pa. Ganyan mo pa. Mamiya. Ayoko na yan makita, Pas. Kulang. Sabi na in a nice way nga para hindi ba siya offensive. Ayaw na niya makita. Wala nag-online. Nakalagyan pa. Ayaw na niya makita. Ano live yan, Pas? Diktatoryan pala to. Diktatoryan Sabi pala nga ni to. Ivy, ano, in a nice way daw. Ayaw na niya makita. Ito hindi nakikinig si Pastora. Ayun, diba? Tama Ano yun, tama live yun. yan, Pas? Hindi, sa akin naman, kinakwento ko lang, na-review ako kasi nga, Oo. sinabihan ako ni Ate Jess na jowa ka dyan. Oo. Siyempre, di ba, nagulat din ako, kala ko ano, kasi familiar na ako sa kanya eh. Ayun, kaya na-review ako, sabi ko, brother husband. Ganun dapat, brother husband. Tuloy tayo, saan na ba tayo? At least na tayo sa reconciliation, yung tiwala, kasi regarding sa sa relationship talaga eh. Di ba, relationship with God. All the barriers between us and God have been broken. Fellowship with God is restored. Nung time na na-reconcile tayo, siyempre, isang ginawa ng Panginoon yun. Na-reconcile muli tayo sa Panginoon, sa Diyos Ama. Siya yung naging Mediator. mediator. Tama. Siya yung naging mediator or intercessor. Tawagin. Sabi dito, sa Ephesians chapter 2, verse 13, but now in Christ Jesus, you know who once were far away, have been brought near through the blood of Christ. Pakibasa po sa Tagalog. Efeso 2 verse 13. Ephesians 2:13. Mabilis lang natin Ngunit kayo ngayon ay nakay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun, dati malayo. Malayo tayo. Distance. Ngayon malapit na. Tanda natin, nagpapaseparate talaga sa atin sa Diyos Ama is kasalanan. Kasalanan. Ayan. At dahil sa banal na dugo ng Panginoong Jesus, napalapit tayo sa Kanya. Even nga, di ba ngayon kahit kunyari ko yan ginagamit dito, tapos may, alam mong nagkasala ka, di ba yung parang conviction ng puso mo na ayaw mo muna magpagamit kasi, so, nandun yung ano. Kinikilabutan ako kasi alam mo bakit yung inaaral ko yan eh. Yung sa 1 Corinthians. Ayun yung, hindi ko lang alam, baka mabago yung message bukas. Kasi nabasa ko lang eh. O dagdagan ko na lang ng konti. May lesson na kasi ako. Kasi nagbasa ako kanina sa trabaho, nabigyan ko ng oras. Ayun yung yung reveal niya. Yung mga, sa 1 Corinthians pass, di ba, yung mga, sila, puno sila ng mga spiritual gifts, mga speaking of tongues, miracle. Tapos basta marami silang mga spiritual gifts, tapos cardinal silang church. Basta ang ganda nung nabasa ko kanina. Ay, bago pa. Siya Pang next week mo yung, pang next month mo yung isa. Kung, Hindi, ano ko lang siya, siguro i-ano ko lang. Add on. I-ano ko lang. ilagay mo sa points, pwede. Maganda kasi siya pas. 1 Corinthians. Yung buong book ng 1 Corinthians yung pinasa ko kanina eh. Ayun. Kasi may ilan na lang to, 2 na lang. Gusto niyo kasi alas 12 na rin. Kaya, 12:30 na. Ha? 12:30 na. Nga. Bilisan niyo, magpa-fasting pa. Oo. Tara na. Sa bagay, hindi naman matatapos ito bukas eh. Kaya sa Walang sunod ano na po lang. pas-pas. Walang Wala yes. po. Wala. Yes. Kasi Oo, kasi mayroon kwan sila. first, First Pas, Friday. okay na, pas. Ah, May natutunan kayo? May karagdagan kayo, may tanong? Sige, kahit 2 minutes lang. Karagdagan tanong, meron? Kasi medyo ano lang kasi siya sa cross. Yung Related, no? Oo, related siya. Kaya madali na lang siyang Pag-connect. Oo. Ate Maria, may tanong ka? Ngayon, first time mong matin eh. Mayroon ako tanong dito sa kwan. Paano, di ba sabi mo, di ba dito nakasulat na noon malayo pa tayo sa Panginoon. Tapos ngayon malapit na tayo. Apo. Sa pamamagitan ng ano?
Kasalanan. Ng kasalanan. Opo. Tapos yung malapit na tayo, yung Sino? malapit na tayo kay Jesus Christ, Hindi, sa God. God the Father. the Father, sa pamagitan ni Jesus. Jesus Christ. Jesus Yun. Christ. Siya yung mediator eh. Mm. Yan. At least, di ba, naano mo rin ha? Yun ang Baka malapit kay pastor. Hindi si pastor yung nasa ano. Kay pastor. Malapit ka. Parang malayo si Mariam sa akin, ano? Ayun, crossing. Kasi lagi siya ano eh. Paso. Mamaya mag-aaway pa. Tara. Wala naman, ikaw talaga pasap. Yan, tara. Crossing na natin para makakain na sila. Fasting mo na. Anyway, salamat Sister Mariam. Salamat sa pag-remind. Sorry, Pas. Nasaktan kita, Pas. Ang sweet na. Honesta. Ganun lang niya kami ni Pas. Di ba, Pas? Minsan mag-away, minsan magsagutan. Okay, pas. Crossing mo na, pas. Ano, Pas? Pas na. Record live. Record lang. Live? Record lang. Kala ko. Sige, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Isus, kami po nagpapasalamat sa gabing ito na kami po sinamahan po. Amen. At salamat po Lord dahil ang bawat sa Panginoon na nais po niyo na ma-equip ay narito po at naglaan ng panahon nila at kami po ay nagpagal para po sa ikalalago at patuloy na ikakatatag po ng yung ministry lalo po sa education Panginoon. Kaya patuloy mo po na hasain at turuan ang mga teachers po ng UICHGM at ngayon po nga nadagdag si Sister Mariam na patuloy po ninyo kami na i-equip para mas maging epektibo po kami sa aming pong pagtuturo, sa aming mga flux Lord na yung ipinagkatiwala sa amin. Kaya maraming po salamat Lord sa aming mga natutunan at gayon din po sa buhay ni Brother Daniel na ginagamit po para kami ay patuloy po. Lalo na po ang aming mga kapatid Lord, sila Sister Ivy, sila Sister Mariam, Sister Maris, na patuloy po na sila ay ma-equip Lord. At Lord God, hayaan mo nga po yung lahat ng mga natutunan namin na ini-reveal po ninyo, tinuro at pinaunawa ay ito po ay ma-retain sa aming bawat puso't mga kaisipan para ito nga po ay aming may-apply, may-ituro sa aming pong mga spiritual children, Lord, o yung flux na pinagkaloob, pinagkatiwala mo sa amin. Kaya salamat po, Lord, sa gabing ito, dahil ikaw rin po, Panginoon, yung patuloy na mag-restore sa aming strength para bukas ng umaga ay mayroon po kami lakas na magpuri sa iyo at magpasalamat. At Lord, bigyan mo kami ng mapayapa, mahimbing na pagtulog sa gabing ito. At bukas nga ng umaga, gising mo kami muli taglay ang kalakasan ng aming bawat pangatawan. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good night. Good night. Kinakakain. Sige po. Hindi na. Sarap yan. Tapos beans, tapos talong. Ha? Yung talong, masarap yung talong na yan. Yung galing